Hello mga boss, inyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok, ang online handler nyo. Ngayon guys, tuloy-tuloy ang ulan. Ang lakas ng ulan kagabi. Sana makatulong yun para mawala yung sakit. Kasi isang bahay na lang, andyan na ang sakit. Laway-laway yung piste. Kabilaan, salubong yung sakit. Papunta sa manukan ko. 7 ang tinamaan ko, naayos ko na lahat. May namatay na isang sisiyo, 1 month old. Kaya araw-araw may vitamin C yung manok ko. Yung imported na padala ng ate ko, ginamit ko para makaiwas yung manok ko sa mga sakit. So far, ayos naman. Kung may magkasakit na gumagaling agad. Ang problema ko ngayon kasi may mga nakagala akong manok. So wala akong mapaglagyan. Baka sila yung magdala ng sakit. Kaya medyo hindi ako makabante sa sitwasyon na parating na yung sakit. Although may nakaprepare akong gamot, kaso kung magsabay-sabay yun, 50 mahigit tong manok ko. Ang hirap, mahihirapan ako. Challenge to sa akin. So ngayon na malapit na ang cock season, pwede na tayo mag-prepare ng simula. Magpapalipad tayo ng ating mga malapit na matapos maglugon. Pakumpleto na, medyo mura pa lang, palipad tayo. Magbibigay tayo ng vitamin sa gamot at gamot sa pagkain, sa tubig, para hindi natin mahawak-hawakan. So ganun lang, simpleng rotation para pag mag-rotate ka, yung mga stag na iba't ibang kulay gamitan mo, kasi yung stag kompleto pa yung balahibo. So mature na ang balahibo ng stag, di masisira pag hawakan. Ang cock, huwag nyo talagang hawakan yan kasi masisira ang tubo ng balahibo. So lipat-lipat nyo ang mga stag para sila naman ang makikita ng mga cock na iba't ibang kulay. Kasi yan ang mind conditioning para alam ng manok na maraming kulay ang possible nilang makalaban. Hindi lang pula, hindi lang talisayin. So dapat may buli ka, may puti, may itim, may binabae. Itong binabae, ito talaga, lalo na kung sa derby na allowed ang binabae, ang hirap talunin nun pag manok mo di sanay sa kulay na binabae. Kaya sanayin mo na yan. Sanayin mo na sa iba't ibang kulay ang mga manok mo. Tapos ito guys, pagkatapos nun, kung mature na balahibo ang training ng manok mo, lalo na kung malayo ang schedule, lagay natin November 1 mature na balahibo, tas ang laban mo December pa, sa cock December pa ang laban. So ang sa November na buwan, yun ay pre-conditioning kung ang December ang laban. So balagay natin December 25 ang laban. So ang 28 days mo mag-start ng November 27. So November 1 up to November 26, that is the pre-con stage. So ano ba gagawin natin sa pre-con stage? Magpurga, magligo, at magbigay ng B-complex sa isang araw ha. Palagay natin magpurga ka ng alas 4 or pre-con, pwedeng alas 4 sa madaling araw, pwede sa gabi. Nasa sayo yan, pre-con naman yan. Pwede sa madaling araw, pwede rin sa gabi magpurga. Patlagay natin sa gabi ka. Sa gabi ka ng November 1. Pag November 2 ng umaga, paligo. November 2 ng hapon, magpurok ng B-complex. Kaya isang stress lang. So tanggal lang bulati, tanggal lang hanip, at
ang manok mo na injekan mo ng B-complex para babalik yung stress. Matatanggal yung stress na nararamdaman niya sa purga at sa paligo. Kaya magbibigay tayo ng B-complex. So, pag okay na nabigay mo na ang 3, November 3, November 4, pahinga lang yan. Pahinga lang yan sa manok. Dito ka na sa November 5 mag-start ng training. Ang training mo dyan, nasa sayo kasi pre-con pa yan. Pwede kag heavy scratch. Pwede heavy sparring. Pwede rin ang heavy na flying fence. Kasi malayo pa yun eh. Mataas pang panahon sa pag-recover. So, i-heavy mo yan. Nasa sayo yan. I-heavy, basta pre-con pa lang. Heavy ang mga dapat gawin mo. Tapos, may guide ako sa training dyan. Kung gusto mo malaman ang training na dapat gawin, pamimber ka muna sa akin. Pamimber ka sa akin para naman tuloy-tuloy ang panalo mo. Mga member ko tuloy-tuloy ang panalo. Tanungin nyo yan mga nag-champion ngayon. Kahit saang lugar, tanungin nyo yan kung kilala ba nila ako. Ayaw ko lang sila pangalanan kasi mas marami talagang farm nagpamimber sa akin ngayon gamit mga dami account. Kita naman nila. Baka natanong na nila yung mga nag-champion, natanong na nila kung saan galing ang conditioning nila. Siyempre, pagsasabihin nila pangalan ko, kaya magme-message sila ng mga dami account, at kukuha agad sa akin ng guide paano magko-condition. Marami na po talagang mga farm na kumukuha sa akin. Ang gamit nila, dami account. Pero ang gaganda ng Roida, naka-elevate yung Roida para talagang sabungan. Yun ang mga pinapadala na sa akin kasi yung mga member ko, pinapa-update ko yung sparring. Kaya pinibidyohan nila ang mga Roida nila, ang gaganda. Kaya ang daming farm na nagpa-member sa akin, tuloy-tuloy yung nila. Tuloy-tuloy ang champion, as in back to back champion. Yung mga nag-back to back, tanungin nyo yan kung kilala ba nila ako. Darating ang araw, magkakalaban na ang parehong naka-El Nino. Kasi marami na, 200 na mahigit mga member ko. Luzon, Visayas, Mindanao. Pagalingan na lang ng paggawa. So, paunahan na yan. Paunahan na lang. Kasi dito sa El Nino conditioning system, lagi kang nakakauna sa palo. May stimulus po dyan. Yun ang turo. So, balik tayo sa preconditioning. Ang preconditioning, nasa atin pa rin ang control, pero may purpose tayo dun. Ano ba purpose natin sa preconditioning? Para ma-develop ang stamina ng manok. Para ma-develop ang cutting ng manok. Para ma-develop ang accuracy ng palo. Yun ang mga importante. Stamina, accuracy ng palo, at para magawa mo lahat ang dapat mong gawin para sa manok. Sa katawan, ma-develop mo ang katawan, kung ano ang gusto mong laki, ang gusto mong figura ng manok mo, doon mo gagawin sa pre-con. Para pagpasok ng conditioning proper, wala ka nang iisipin na masama. Kasi nagawa mo na sa pre-con eh. Doon mo ayusin ang katawan, doon mo ayusin ang vitamins, ang stamina, kung tatagal ba, mataas ba ang hangin ng manok mo, doon mo sa pre-con. Huwag mo yang gawin sa conditioning. Kasi ang conditioning, pagpa-relax na lang yan sa manok. Pag sabihin natin condition, kinukondisyon mo ang whole being ng manok. Huwag mo doon gagawin ang heavy training sa conditioning. Dapat light training na lang yun. Pero ang heavy training, sa pre-con mo yan gawin. Para makita mo yung anong malakas na palo. Ma-develop mo yung malakas na palo, nakakauna na palo, stamina ng manok,
accuracy ng palo. Ganun. Doon mo yan i-develop sa pre-con. Pag alam mo na ang palo ng manok, kampante ka na. Pagpasok sa conditioning na, lalo na kung maayos ka magpahinga ng manok, lalo na kung maayos ka magbigay ng mga scheduling ng vitamins, tiyak gagalaw yan kasi nakita mo na yan sa pre-con eh. Nakita mo na ang kapasidad ng manok mo. Sa pre-con mo i-develop lahat ng kailangan ng manok sa pre-con, huwag sa conditioning. Kasi kung i-develop mo sa conditioning, late ka na. Baka hindi naaabot sa laban, hindi mo pa napalabas yung pinaka super na palo ng manok. Dapat doon mo yan sa pre-con pa lang. Doon mo yan i-develop yung kailangan mo makita sa manok doon sa pre-con. Kaya sa gusto matuto sa El Nino conditioning system, marami na pong nagcha-champion. Kahit tanungin nyo pa po yung mga nagcha-champion kahit big time, yung mga nag-back-to-back champion. Tanungin nyo pa yan kung di gumamit ng sistema ko. Tanungin nyo. Kasi lalo na mga online, mga influencer, mga vlogger na nagcha-champion, tanungin nyo yan. Magulat kayo sa sagot. Naka-El Nino conditioning system yan. Ha? Kaya dito sa El Nino conditioning system, lamang ka sa panalo. Marami na po akong napa-champion. OFW around the world, marami. Lalo na sa barko, ang dami kong member at lahat sila nagpapanalo. Kung hindi pa sila nagpapanalo, baka binutaktin ako sa bash. Kasi ang laki ng babayaran nila, 5,000, pero wala ni isa nag-bash na member. Lahat nagpapanalo. Mga member ko, 200 mahigit. Mga seaman, hard-earned money, pero nakita nila ang resulta na maayos. Kaya nagpapasalamat sila. Tuloy-tuloy ang panalo nila. Magpa-member na kayo, mga OFW sa akin. Tiyak, hindi na kayo dihado sa labanan pag uwi nyo. Salamat.